Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ng AFP Chief of Staff si General Romeo Browner na inutusan niya ang mga army troops na maghanda to secure Metro Manila. Nangangahulugan ba na mayroong banta ng seguridad ng Metro Manila? Bakit mag-utos ang AFP Chief of Staff sa mga army troops to secure? Nandiyan naman ang mga pulis. So, may nakikita ba silang threat to national security? Ito sa ABS-CBN News. AFP tells army troops, be prepared to secure Metro Manila. So, sinong kalaban? May nakikita silang kalaban na hindi natin alam. Ito, the Armed Forces of the Philippines Chief reminded troops of the Army's 2nd Infantry Division in Rizal to be prepared to secure Metro Manila, the seat of government. Okay, nandyan ang palasyo, nandyan ang Malacanang. Kaya ang pinakamalapit na ground troops na mag-secure sa Malacanang ay ito pong 2nd Infantry Division. Okay, speaking of Infantry Divisions, Philippine Army, meron tayong 11 Infantry Divisions. Ang 2nd Infantry Division, nandyan sa Camp Capinpin, Tanay, Rizal, na destino din ako dyan. Ang area of responsibility niya, yan, yung Calabarzon, Mimaropa, ano na bang Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Mimaropa, Romblon, Palawan, Mimaropa, yan. And then Calabarzon, basta yung NCR, nandyan po ang 2nd Infantry Division. Baka gusto niyo malaman nasaan ang isang division, depende sa number of battalions niya, no? Siguro average mga 7 to 8,000 troops. Estimate ko lang ito. Ang 1st Infantry Division nasa Zamboanga. Basta Zamboanga ang Zamboanga del Sur, 1st Division. 2nd Division, nandyan sa Camp Capinpin, Tanay, Rizal. 3rd Infantry Division, nasa Aklan, Aklan Island. 4th Infantry Division, nasa Northern Mindanao, Cagayan de Oro. 5th Infantry Division, nasa Isabela. 6th Infantry Division, nasa Awang, Cotabato. 7th Infantry Division, nasa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. 8th Infantry Division, I think somewhere in Samar. Ganon din 9th Infantry Division, Samar Leyte area. And then 9th, I think Visayas din. Ang 10th Infantry Division nasa Davao. 11th Infantry Division nasa Hulo. Ngayon po, 11 Infantry Division. So, pinaghahanda ang 2nd Infantry Division. Ang tanong, sino ba, anong grupo ba ang posibleng hasik ng lagim na pwedeng guluhin ang Metro Manila? Okay, isa-isahin natin, destabilization. Kampo ng mga Duterte, may kakayahan pa ba ang grupo ni PRRD na mag-destabilize? Ano sa tingin nyo? To me, wala na. Ang ng Duterte ngayon is survival mood. Nasa Netherlands ng dating Pangulo, si VP Sara, nakaabang na yung impeachment trial niya, survival. So, to me, destabilization, walang magawa itong other side. So, pangalawa, yung leftist, CPP and PNDF.
May kakayan ba sila? Again, wala. Napakahina na ngayon ang CPP, NP, NDF. Wala na silang kakayahan. Kakaunti na lang ang naiiwan nilang mga armadong ano. So, pasalamat tayo kay Tatay Digong. Nung panahonan niya, nasimulan niya yung NTF-ELCAC. Talagang tatapusin, pupulbusin, at salamat naman itong administrasyong ito at pinagpatuloy. So, wala nang kakayan itong na makakaliwa na agawin ang poder o seat of government. Pangatlo, yung external threat. Meron ba tayong kalaban? Tingin ko wala naman. Kung yung China, yung pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea or South China Sea, hanggang doon lang. Wala akong nakikitang intensyon ng China na atakihin tayo dito sa Pilipinas. Ano pa? Ang delikado lang yung Taiwan invasion. Hindi natin alam kung kailan, but China has spoken, darating ang panahon at China will invade Taiwan at maapektuhan tayo. Bakit? Nandito yung US forces, yung US Typhoon missile system nandito. Madadamay tayo. Yun ang tunay na hulga. At hindi lang Metro Manila, kundi buong Luzon. Nako, tatamaan yan dahil kung nasaan yung mga missiles, damay. Ano pa? Ang mas nakikita kong malaking threat, itong eleksyon. Yung nangyari sa OFW voting na bumoto ng straight PDP yung mga OFWs, iba ang lumalabas. Pangalan ng alyansa candidates, mga makakaliwa. Ano ba yun? Yun ang tingin ko na malaking threat sa demokrasya. Paliwanag ng COMELEC, encrypted kuno. Hindi ako maniwala sa encrypted. May isa pang nagsabi na, yeah, that's the product, that it's programmed, it's meant to be. Ganun daw. So, yun. Nakakatakot. Democratic system natin, yung very sacred right ng Pilipino to vote is parang nawawala na ng saysay pag hindi nila makorek ito. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel at nakakatulong kayo na malaki sa Tribong Talandig sa Bukidnon. Ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig.